So, magandang tanghali sa inyong lahat. Ngayon ay magkakaroon naman tayo ng panibagong video. Ito ay patungkol sa pag-aasawa. Yun. Ito ay napakahalaga kasi nga ang pag-aasawa ay unang-unang tinatag ng Diyos, yung pag-aasawa. Ang pag-asawa, sabi ng Bible, ay babae at lalaki. Ngayon, hindi na natupad. Ibig sabihin, yung kaaway ng Diyos ay sinisira yung pag-aasawa. Parehong lalaki, nag-aasawa. Yung babae, parehong babae, nag-aasawa rin. So, ibig sabihin, hindi yun kalooban ng Diyos. Okay, huwag kayong magagalit sa akin. Yung sino man makapanood nito, yung tinatawag nating homosexuality, yung mga tumboy o bakla, huwag kayong magagalit sapagkat ang katotohanan ay binabanggit ko lang. Dahil ang katotohanan ay hindi yan magbabago. Katotohanan yan sabi ng Panginoon, siya ang katotohanan, si Jesus Christ. So, ang kanyang turo, katotohanan, di ba? So, makita natin dito sa Genesis, doon sa creation, ang sabi rito sa Genesis chapter 2, "And the Lord God said, It is not good that a man should be alone. I will make him a helpmate for him." So, ang sabi rito, ang Diyos ay nagsabi, hindi maganda o mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Yan. Gagawan ko siya ng kasama o katulong. Yun. So, sa verse 18 yan, ng chapter 2 ng Genesis. Sa verse 21, ang sabi, "And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam." So, binigyan ng malalim na tulog si Adam. Yan, sabi rito, cause a deep sleep. Yan, malalim na pagtulog. So, yung Bible ko kasi Tagalog, nasa Bicol. Kaya, pagtyagan natin itong English. Sabi rito, nangyari nga, sabi dito, "And he took one of his ribs." Kinuha yung ribs. Ano ba yung ribs? Yung tadyang, ay yung buto, ribs. "And close up the flesh and stayed thereof." So, madaling inupiran, no? Galing ang Panginoon, ang Diyos Galing "And the ribs which the Lord God hath taken from man, made he a woman, and brought her unto the man." So, pagkatapos niyang gawin, yung ribs na yon, yung pinakabuto, siguro kasama rin ang laman, parang makita natin parang binadjik. Wala kasing binanggit dito kung paano ginawa. Samantalang si Adam, di ba, pinorma na tao yung lupa. So, pero dito, sabi rin, "This is now," sabi rito, "from man made he a woman and brought her unto the man." Dinala niya yung babae doon sa lalaki, kay Adam. Pagkatapos sa verse 23, "And Adam said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of a man." Tatawagi kong babae sapagkat nagmula siya sa lalaki. So, mga babae, mula kayo sa lalaki. Pero, manganganak kayo ng lalaki. Ganun lang yun. Kaya nagmula kayo sa lalaki. Kung wala si Adam, walang Eve. Yan. Pagkatapos sa verse 24, anong sabi? "Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife,
and they shall be one flesh. Yan. Iiwan daw ng lalaki ang kanyang mga magulang, pagkatapos makisama sa kanyang asawa, sila ay maging one flesh. Pag sinabing one flesh, ibig sabihin magkaisa. Yan. Isa na sila kasi mag-asawa. Yung pag-ari ng lalaki, pag-ari ng babae. Ayun. So, makita natin, ang Diyos ang unang-unang nagtatag ng pamilya. Yan. Unang pamilya si Adam and Eve. Unang mag-asawa. Pagkatapos, yung mag-asawa, ano nangyari sa chapter 3 ng Genesis? Sinira ng dyablo yung magandang relasyon sa Diyos. Yan. Sa pamagitan ng di ba? Yung pagkain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Yan. Doon na yung nung unang pamilya sinira ngayon ng dyablo. Ang dyablo ay sumanib sa ahas. Kasi mga kapatid, ayon sa aking pag-aralan, yung nung lumaban o nagrebelde ang dyablo, ang pangalan niya ay Lucifer. Siya ang pinakapinuno ng mga anghel sa langit. Yan, pinuno siya, makapangyarihan. So, nung siya ay nakita niya, siya makapangyarihan, nagkaroon siya ng kaisipan sa kanyang sarili, yung pride. Tinawag na pride, ay matindi yung pride. Pag sinabing pride, gusto niya mataas siya. Kaya mababasa natin yan sa Isaiah chapter 14, nandun yon. Nagmataas siya. Ako'y 5 beses niyang binanggit yung ako akyat sa langit, ako ay gaya ng makapangyarihan sa lahat. Basta 5 beses binanggit niya ako, 5 beses. Pinagmamalaki niya ang kanyang sarili. So kaya nga, hindi na siya pinuno ng dyablo. Hindi na siya pinuno ng Diyos na sa mga anghel. Yan. So, yun ang nangyari. Lucifer ang kanyang pangalan doon sa Isaiah 14. Ngayon, ang pangalan niya, Dyablo, ahas, di ba? Traidor, ano pa? Mamatay tao, Diyos ng sanlibutan, yun ang tawag sa kanya. Maraming kasama si Lucifer nung magrebelde. Marami siyang kasama. Kaya nga ang buong sanlibutan yung kanyang mga alagad nandito sa buong sanlibutan Kaya tingnan mo, maraming tao na sinasabi, magpakamatay ka na para matapos na ang iyong problema. Yan, di ba may bumubulong, may mga istoryang ganon. Ganon yun, yung kasama ni Lucifer yan. Yan, mga tinawag yan, demons. So, makita natin, kinalaban niya yung Diyos. Kaya nga, dahil siya na nagkasala, hindi siya binigyan ng tagapagligtas, yung tao na mahal ng Diyos, binigyan. Di ba? Binigyan ng tagapagligtas ng tao. Makita natin, di ba si Eva at Adan? Yan. Doon sila ay magkasala, anong ginawa nila? Di ba naputol? Yung fellowship ng Diyos sa kanang tao, naputol yon. Kaya sila nagtago. Saka nakita nila hubad sila. Nahiya sila. Pero nung sila ilalangin, ang sabi rito sa verse 25, chapter 2, and they were both naked, hubad sila, the man and his wife, and were not ashamed. Hindi sila nagkahiyaan, pero hubad sila.
Kasi nandun po yung kalwalhatian ng Diyos sa kanila. Pero nung magkasala, di ba? Nung magkasala, nakita nila hubad sila. Doon naalis, kumbaga sa ano, yung ano ng Diyos, relasyon ng Diyos, yung kalwalhatian ng Diyos, nawala sa kanila. So, ganun din ang diablo, yung anghel. Di ba na magkasala sa Diyos, yung kanilang ano, nawala, yung, ang tawag niya, parang hindi ko maano yung, hindi naman kalwalhatian ang tawag yata nun. Nabasa ko sa isang libro yun Di ko lang alam kung saan na yung libro na yun. Pero maganda yung libro. Na ang sabi doon, ang evil spirit, hindi sila makakagawa ng miracle o makakasanib sa tao, maliban na lang gagamit sila ng tao o kaya hayop. Kaya nga, si Lucifer anong ginamit niya? Kasi wala pa namang ibang tao noon Anong ginamit ni Lucifer? Ahas. Yung ahas. So, makita natin, nawala yung ano nila Parehas din ni Eva at Adan, nawala yung parang, sa tingin ko, parang kalwalhatian yata ang tawag doon. Nawala yung kalwalhatian nila. Kaya nakita nila, hubad sila, nahiya sila. Nahiya sila, kapos sila nahiya, ganun din sa Diyos, nahiya na sila. So, wala na yung damit nila, kumbaga sa ano Kasi di ba yung pag wala kang damit, nahiya ka. Damit ng katwiran, parang mga ganun. Damit ng kabanalan, yun. Maring ganun. So, makita natin, yung unang pamilya, sinira ng diablo. Ang Diyos taga-ayos, ang diablo naman taga-sira. Mapapansin niyo yan sa Bible. Dahil ako po ay sumampalataya po ko sa Panginoon noong year 1986. Yan, siguro balang araw sa biyaya ng Panginoon, ino ko yung testimony ko kung paano ako nakakilala sa Diyos. Yan, 1986. So makita natin dito, yung tinatag ng Diyos na pamilya, dito sa sanlibutan, sinira ngayon ng diablo. Kasi makita natin, doon sa garden, kumbaga sa ano, may halimbawa, magtanong tayo, isang tanong, saan ba kinasal si Eva at Adan? Mga ganon yan. Ay binanggit sa garden Di ba saan sila noon? Nasa garden. Garden of Eden. So makita nyo, kaya nga, di ba maraming yung may mga kaya ngayon, sa garden wedding, beach wedding, yan, di ba? Ang iba naman, mat wedding. Anong mat? Wedding sa banig. Yeah, meron na. So, makita natin, nasa garden sila. Nung hindi pa sila nagkasala, anong tawag sa kanila? Kung sa panahon natin, ano ba yung tagapamahala ka? Hasindero. Yun. Okay? Hasindero sila Di ba? Doon sa Garden of Eden. Lahat ng bagay na kailangan nila, nandun na. Pero nung magkasala sila, ano nangyari? Pinalaya sila sa Garden of Eden at yung puno ng pagkakilala na mabutit masama, mayroon na doon na nakabantay. Yan. Mayroong nakabantay doon para hindi nila makain uli. Kasi pag nakain nila uli yon, hindi na sila, ang tao ay hindi na matubos ng Diyos. Kasi yung tree of life na tinatawag na yon, pag nakain yon, hindi na sila mamatay. Physically. Ganon yon. So kaya pinalaya sila. Ngayon, doon, dahil sa nagkasala yung mag-asawa, ang sabi ng Bible, isinumpa
Ayan, isinumpa yung lupa. At titingnan natin ha. Para ano eh. Ayan, sabi rito sa verse 14 ng chapter 3. And the Lord God said unto the serpent, dito muna tayo sa verse 9. And the Lord God called Adam and said unto him, Where art thou? Yan. Ang Diyos ay tumawag, Nasaan ka? Nasaan kayo? Sabi ng verse 10, Instead, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked and I hid myself. Narinig kita, sabi ni nasa garden. Ako'y natakot, sabi niya, because dahil sabi niya ako ay hubad. Yan. Verse 11, and he said, Who told you that thou was naked? Sino nagsabi sa iyo na ikaw ay nakahubad? Walang damit? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? Kinain mo ba yung pinagbawal na bunga, sabi rito, na inuutos na huwag mong kainin? Verse 12, And the man said, The woman whom thou givest to be with me, he gave me of the tree, and I did it. So, binigyan ako. Yung babaeng binigay mo, yun ang nagbigay sa akin at kinain ko. Yun. So, ang sabi ng verse 13, And the Lord said unto the woman, What is this that thou hast done? Yan. Sinabi ng Diyos dun sa babae kay Abe, ano itong ginawa mo? And the woman said, The serpent beguiled me and I did it. Yan. Ang sabi ng babae, si Abe, yung serpent, ano ba serpent? Di ba? Ahas. Ay dinaya niya ako at ako'y kumain. Yan. Pagdating ng verse 14, ang sinabi ng Diyos, And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed. Dahil ginawa mo ito, sabi, ikaw ay sinumpa above all cattle. So, makita natin, ang serpent noon, kasi pansinin natin, above all cattle eh. Anong cattle? Di ba, mga baka, di ba? So, sabi nito, and above every beast of the field. So, ibig sabihin, nung panahon na yon, yung ahas, ay hindi siya, parang hindi ahas, o, kaya hindi kasi talaga binanggit dito, kung anong forma ng, kung ahas kasi ngayon, di ba? Kitang-kita natin. Pero dito, sabi, nung isinumpa yung ahas, sabi, kakain ka ng, yan sabi, ano ka? Sabi, and above every beast of the field, upon thy belly shall thou go. Upon thy belly, sa yung tiyan, ikaw ay, di ba, lalakad tayo. And thou, all of the days of thy life, yan, and dust shall thou eat. Dust, alikabok. Pero hindi naman nangyari, di ba? Yung kinakain niya, daga. Di ba? So, tapos sabi diyan, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So, pag sinabing enmity, mag-aaway. Yung woman, saka yung ahas. Yan. So, makita natin yan. Di ba? Kaya nga, yung Diyos, sa pamagitan ng tao, saka ang dyablo, magkaaway. Magkaaway. Yung tao na nanahimik, di ba? Tinukso ng dyablo para magkasala, para may kadamay siya. O, sinira niya yung pamilya. So, pagdating dito, mga kapatid, di ba sila ay gumawa ng
Anong sabi? Ano yung sumpa sabi? Sabi nito sa verse 16, unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow. Yan. Pasensya nyo na, ano tayo eh. Hindi tayo ganong sa pagbigkas. Yan. Sanabi dun sa kay Eve na sabi ng Diyos, di ba? Pag sinabing multiply, marami. 4 times 4, 16 agad. Samantalang, pag addition, 4 plus 4, 8. So, ibig sabihin, dadagdagan yung kalungkutan, di ba? Sa conception, sa panganganak, o kaya paglilihi. Yan. Tapos, thou shalt bring forth children, and thy shall desire shall be to thy husband, and he shall rule over you. So, panghahawakan ka ng asawa mo, sabi ng Diyos. So, kaya, imagine natin, mga kapatid, mga minamahal, kung hindi kayo nagkasala, siguro, madali lang mga anak, ano? Walang sumpa eh. Bilis lang siguro, no? Mga anak. Yun, sabi. Kay Adam naman, sabi rito, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, dahil pinakinggan mo ang boses ng iyong asawa, thou hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground. Dahil daw, si Adam pinakinggan ang kanyang asawa, o kaya sinunod o kinain yung pagkakilala ng mabutit masama, sabi niyan, sinumpa yung lupa. Sinumpa yung lupa, yung daigdig. Kaya nga nasa ilalim ng sumpa ang daigdig. Dati, magaganda ang tumubo lang sa lupa. Pero sinumpa ng Diyos dahil doon sa kasalanan, kaya di ba maraming mga puno nakakamatay nga eh. Di ba? Mayroong puno na pag nadikit ka, yun tulad diyan sa Bicol sa atin, sa Bicol, yung langaton, dahil talagang maano ka nun pag siguro kung hindi nagkasala ang tao, lahat ng puno ay pakinabang lahat sa tao. Yun, sabi dito, cursed is the ground for thy sake, and sorrow shalt thou eat of it the days of thy life. Kaya nga, di ba, ang tao maghirap sa pagtatrabaho. Sabi, turn also thistle shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. In the sweat of thy face shall thou eat bread, till the return unto the ground, for thou out of it wast thou taken. For dust thou art, and unto the dust shall thou return. Sabi rito, kakain ka sa pamagitan ng iyong pagpapagal. Dati tagapag-alaga lang siya, sindero eh. Pero ngayon, si Adam, trabahador na, nagtatrabaho siya para kumain. So, makita natin na nang dahil doon sa kasalanan, ang daigdig ay Kaya nga pansinin natin, kasi siya ang nagbigay ng pangalan ng lahat ng hayop. Sabi ng Bible, hawak ng tao, siya ang dominion, o ibig sabihin, sakop ng tao yung mga hayop. Pero dahil sa kasalanan, di ba? Mga hayop na di ba? Nagiging mabangis. Ganon yun. Pero babalik yun yung dating pagdating ng millennium o kaya yung eternity, ibabalik ng Diyos na ang hayop lahat ay mga mababangis na hayop makakalaro ng mga bata. Ibabalik yan. Yan. So, makita natin yung nangyari sa unang mag-asawa. Sinira yung relasyon, di ba?
ng tao sa Diyos. Pero, di ba sabi, nagtahi sila ng dahon ng olibo. Yun. Ang sabi nagtahi, dahil nahiya sila. Yan. So, makita natin dito sa verse 20, unto Adam also and his wife did the Lord God made coats of skin. Alam mo ba yung simbolo ng paggawa nila ng pantakip sa kanilang kahubaran? Yun ay sariling pagsisikap para matakpan ang kasalanan. Yan. Pero, di ba, damit yun. Yung dahon, di ba, pag umaraw, di ba, pag naano yan, di ba, pag natuyo, malalagas yan unti-unti. Oh, di makikita naman ang kanilang kahubaran. So, yung ginawa ng Diyos na nagpatay ng hayop para doon sa kanilang damit, iyon ay nagsisimbolo na mayroong mamatay na tagapagligtas. Yun. Tingnan yung verse 21. Yun. Sabi dito, ang Diyos ay gumawa ng coats. Yan, coats sa skin mula sa hayop at sa kanila binigay. So makita natin unang-unang pagano ng Diyos sa kanila. Kasi di ba yung balat ng hayop, di ba, ang tagal niyan. Matagal yan maluluma. Di ba? Matagal gagamitin. Ibig sabihin, yun ang paraan ng Diyos. Pero yung paraan ng tao madali lang. Di ba? Ang dahon. So makita natin, sinira ng dyablo yung unang pamilya. Hanggang ngayon, sinisira pa rin. So, nakita natin yung pag-asawa, sabi ito, yan. Ang Diyos ang nag-establish ng pag-asawa. Ngayon, titingnan natin dito, sabi, what established in the marriage? Ano ba yung tinatag doon sa pag-asawa? Sa Matthew chapter 19, papasok na tayo dito sa Matthew. Kasi sa Old Testament, mga kapatid, ang pag-asawa doon ay pinayagan ng Diyos na maraming asawa. Pero sa New Testament, hindi, isa lang. Isa lang ang asawa. Yan. Sabi dito sa Matthew chapter 19 verse 5. Yan. Sabi, for this cause shall a man leave father and mother, shall cleave unto his wife, and the twain shall be one flesh. Yan. Yung binasa ko kanina sa Genesis nandun, chapter 2 yan, 18. So makita natin dito, yun ang tinatag. Yan. Sabi dyan, iiwan. Yan. So, sabi nito, ano yung utos? What command was laid on the marriage vow? Yung pangako. Ang sabi ng verse 6, sa Matthew 19, what therefore God hath joined together, let not man put asunder. Kung ano daw pinagsama ng Diyos, ay huwag papaghiwalayin ng tao. So, makita natin yung malalim na ng pag-asawa. Kaya nga yung pag-asawa hindi biro eh. Di ba? Di ba? Kasabihan yan eh. Di tulad ng pagkain, pag nainitan ka, pwede mong iluwa. Pero yung pag-asawa, hindi. Yun. Sabi rito, yung pinagsama daw ng Diyos ay huwag pagpapahiwalayin ng tao. So, sino ba yung kontribida sa mag-asawa? Minsan, biyanan. Di ba? Yung biyanan. Lalo na pag nag-abroad, di ba? Yung asawang babae ay hindi man lang nakatikim nung yung pinagtatrabuhan ng asawa niya. Doon sa pamilya na pupunta. Maraming ganun nangyari. Inaapi pa yung asawa. So makita natin yung pag-asawa ay hindi basta hindi ka basta-basta papasok. Sabi rito, ngayon,
Papasok dito tayo ngayon sa mga mag-aasawa na nagdi-divorce. Kasi hindi nakatiis eh. Nag-divorce. Yung bang divorce ay mayroon sa Bible? Oo, mayroon. Pinayagan ni Moses dahil sa katigasan ng ulo. Pero, sa divorce sa Bible, hindi ka pwedeng mag-asawa. Pag nag-divorce ka, hanggat buhay ang iyong asawa, hindi ka pwedeng mag-asawa. Kasi, pag nag-asawa ka ay pwede kang inibanda ng pangangalunya. Yan. So, sabi rito, bakit daw pinayagan ni Moses? Sabi ng Matthew chapter 19 verse 8. Moses permitted it because of the hardness of the heart of the people. But from the beginning, it was not so. Kaya pinayagan ni Moses dahil nga sa katigasan ng kanilang mga puso. Pero sabi rito, from the beginning, hindi ganon. So, alam nyo ba si Moses kaya hindi nakapasok sa lupang pangako? Dahil nga, kumbaga sa salita natin napikon siya. Dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. Yun. Doon sa uhaw ng mga Israelita sa ilang, sa wilderness. Di ba? Naglalakbay sila, di ba? Ang kanilang pag-araw, merong clouds. Ano ba yung Tagalog ng clouds? Alapaap. May alapaap na sumusubaybay sa kanila. Kaya sila nakakapaglakad sa araw. Naglalakad sila sa araw. Ay napakarami yun, milyon yun. Pag gabi naman, ang naggagabay sa kanila ay haliging apoy, yung apoy naman. Para maliwanag silang maglalakad. Kapag yung apoy gumalaw, kailangan lalakad sila. Marami sila. Pag huminto ng apoy, hinto din sila. Ganun din yung clouds. Biron mo yung subaybay sa kanila. Subalit sa katigasan ng mga Israelita, ng mga Hudyo, ang sabi ng Diyos kay Moses ay kausapin yung bato para magkaroon ng tubig. Subalit, anong ginawa ni Moses? Dahil sa galit, kasi sila, yung mga Israelita ay gusto siyang batuhin. Uhaw na. Anong ginawa ni Moses? Pinalo yung bato at lumabas ang tubig. Yun ang kasalanan ni Moses dahil hindi siya nakapagpigil dahil sa galit sa mga Israelita. So makita natin yung bagay na ginawa ng Israelita. Tulad nito, sabi rito, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, pinayagan sila ni Moses. Pero, sabi rito, what did Christ call the putting away of a companion? Ano daw ang sinasabi ng Panginoong Kristo? Yan. Sabi dito sa Matthew chapter 19 verse 9, except for one cause of fornication, he called it adultery. Kung nakikipad siya, tatawaging adultery, pangangalunya. Yun. So, kapag hiniwalaan mo yung asawa mo, ang divorce sa Bible, anong sabi rito? What does the call marrying divorced person? Kung yung divorced person daw, pag nagustuhan ng iba at mag-asawa, tatawagin yung pangalan niya adultery sa English. Yon. So, makita natin yung divorce sa Bible ay nasa ilalim ng kautusan ng Biblia. Hanggat buhay ang asawa mo, hindi ka pwedeng mag-asawa. Pero sa batas ng ating bansa o kaya sa Amerika, kaya nag-divorce para magpalit ng asawa.
Di ba ganun lang kasimple? Nagpalit sila ng asawa. Magpapalit sila ng asawa. Kaya nga yun, kasalanan sa Diyos. Sa bansa, hindi. Hindi tinuturing na kasalanan. Pero sa harap ng Diyos, kasalanan. Diba? Nangangalunya ka. So, kaya nga sabi rito, Matthew 5:32, sinasabi ko sa inyo, yan, whosoever shall put away his wife, saving because of fornication, causeth her to commit adultery. And whosoever shall marry her, that is a divorce, di ba? Committed adultery. Kung sino man mag-asawa, lalaki o babae, yan, nagkakasala ng pangangalunya. Ayon. So, makita natin yung divorce sa Bible. Ngayon, ang sabi rito, why civil authorities give power or grant divorces and authorize remarriage? Yan. Bakit yung mga civil authorities daw, halimbawa sa government, bakit pinayagan? Ay karamihan naman ng mga nandiyan wala naman alam yan sa Bible Hindi nagbabasa yan. Hindi nila, naniniwala silang may Diyos. Pero hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya yung kanilang paniniwala ay mababaw. Yon, ganun lang yon. Kasi dito, sabi rito, ang pinagsama ng Diyos ay huwag pagpapahiwalayin ng tao. So, ano yung payo ng Bible doon sa divorced people, yung nag-divorce na mga mag-asawa? Ngayon, titingnan natin yung payo ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 7:11, let them remain unmarried or else be reconciled to their former companions. Kailangan daw manatiling walang asawa at kung pwede, sabi reconcile. Pag sinabing reconcile, makipagkasundo doon sa dating asawa. Sa dating asawa. So, makita natin yung sinabi ng Bible. Ngayon, yung ginawang tanong dito, what about plural marriages? Pag sinabing plural, yung maraming asawa. Kasi sa Old Testament, pinayagan yon. Pinayagan sa Old Testament. Pero dito sa New Testament, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 7 verse 2, ang sabi rito, let every man have his own wife, and every woman have her own husband. Yan. Kailangan daw, sabi niya, ang bawat lalaki